Bukas at sa Biyernes, isasagawa ang transport strike ng iba't ibang grupo pero kanina pa lang pahirapan ng makasakay ang mga pasahero. Kalbaryo naman ang inabot ng ilang jeepney driver na pumila para sa ayuda at may isang hinimatay. Saksi si Joseph Moro. Umabot na sa ganito ang paghihirap ng mga tsuper sa gitna ng epekto ng nagmahal na diesel dahil sa giyera sa Middle East. Biglang nangisay ang isang jeepney driver sa pila para sa 5,000 pisong ayuda sa Quezon City. Kinailangan siyang bigyan ng CPR ng respondent taga Quezon City LGU ang naka-standby na ambulansya sa payout na unang naghatid ng isa pang pasyente. Nadala rin kalaunan sa Quezon City General Hospital ang driver na nagkaroon ng electrolyte imbalance dahil nalipasan ng gutom. Si Mang Juvie naman kalalabas lamang daw ng ospital kaninang madaling araw pero dumiretso sa payout. Ipapila ko sana sa anak ko, hindi daw makukuha. Hindi na ako pipila, nahihilo na ako. Nakakuha rin siya ng ayuda na ipambibili raw ng gamot. Saka siya babalik sa pamamasada. Pangalawang stroke na pala daw na ako po. Ako lang naganap buhay po. Ilan anak mo? 5 po. Marami doon sa mga gustong kumuha ng ayuda ngayon, wala naman sa listahan ng LTFRB. Ganito sila karami ngayon. Kaya bukod pa doon sa pila, sa payout, kung saan makukuha na nila yung 5,000, ito yung kailangan muna nilang lagpasan. Kailangan ma-verify ang kanilang mga pangalan na nasa LTFRB. Ang buong akala namin, makakasama kami. Pero ito ngayon, ang daming wala. Sa hirap ng biyahe po, wala kaming kinikita. 2 araw lang po ang karga yun, wala na. Paano pag-ubos na? Yun ang problema, kung saan kami kukuha. Personal na nasaksihan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang problema ng mga driver. After today, the DSWD will go with the LTFRB sa bawat LGU. Isusuma total natin kung ilan yung nawawala. We'll call all their chairmen ng mga JODA para malaman natin ilan ba sa bawat samahan yung nawawala at kung bakit nawawala. Nakahandaan niya silang mag-round 2 ng ayuda kung tatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Pero kailangan pang tapusin ang pamamahagi sa mga probinsya. Ang estimate namin na gagastusin for at least one round, even outside Metro Manila, our rough estimate is at around 7 billion pesos. Habang nakaliban sa pagpasada ang mga jeepney driver na pumila sa payout, marami ang stranded na pasahero sa Commonwealth Avenue pati sa Philcoa kaninang umaga. Kakaunti na lang yung bumabiyahe na jeep. Tapos ganun pa rin naman po, napakaraming commuter pero hindi maayos yung sistema ng transportasyon. Malating oras na. Oo. Unuan, may bata pa. Nakakasaya ka, siksikan pa. Nadagdagan din ang mga nagko-commute. Hindi naman ako regular na nagko-commute. Gawa ng may sasakyan kami. Sa sobrang taas ng gasolina ngayon, mapipilitan ka talagang mag-depend sa hirap ng buhay ngayon. Kahit itong hapon, mangilan-ngilan at punuan ang mga jeepney sa Shaw Boulevard. Humingi ng paumanhin sa mga commuter ang Department of Transportation na nag-deploy naman daw ng mga libreng masasakyang bus sa iba't ibang lugar. Pinaghahandaan din ng DOTR ang nakatakdang transport strike bukas at sa Biyernes. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.